Pag-usapan pa natin ang mga isyong sinagot ng palasyo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, binweltahan ng palasyo si VP Sara na walang nagagawa. Ano raw ba yung mga programa ng administrasyon na ipinagmalaki at nagawa na? Sinilatag nga ni Palace Press Officer Claire Castro yung mga naikasana na programa ng pamahalaan. Hindi raw ba nalalaman ni VP Sara yung bukas center o yung mga bukas center o yan yung mga health facilities lalo na doon sa mga liblib na lugar. Nandyan din daw yung murang bigas na ibinebenta sa mga kadiwa centers. Yung paglawak ng PhilHealth coverage, Paps, at yung 3+1 or 1+3 promo sa LRT at MRT lines. So marami pa raw iba, no? Yan lang yung mga nabanggit ni Castro kanina. Julie, wala naman daw substantial sa darating na sona ng Pangulo, sabi ni VP Sara. Ano yung tugon ng palasyo tungkol dito? Paps, kung hindi daw talaga makikinig si VP Sara, wala naman siyang malalaman na magandang ginagawa ng gobyerno. Hindi raw niya malalaman kung hindi raw niya titingnan yung record at kung ano yung ginagawa ng administrasyon ngayon. Okay, Julie, sa usapin ng Iran at Israel, kung paano yan makakaapekto sa bansa, partikular sa supply ng langis at ating ekonomiya. Ano raw ba ang hakbang ng gobyerno tungkol dito? Pops J, nagpatawag na ng pulong si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang economic team. Either ngayon o tomorrow yung pulong na yan, i-update tayo ng palasyo. So doon nga pag-uusapan ano yung mga hakbang na gagawin ng Pilipinas para masolusyonan kung ano man yung mga inaasahang magiging problema natin dahil sa kakulangan o sa supply na langis dahil nga dyan sa tension sa Middle East, Pops J. Ayun, kaugnay niya na ang mga kababayan natin na uuwi mula Middle East, Julie, may aasahan daw bang tulong sa pamahalaan? Ongoing naman daw yung repatriation sa pangunguna ng DMW, Paps, para doon sa mga nais ngang makauwi dito sa Pilipinas. Bukod naman doon sa repatriation, yung mga nandoon pa sa bansa na yun, sa Iran at sa Israel, at tinitiyak naman na nasa shelter sila, meron silang pagkain at meron silang sapat na supply ng mga pangunahin nilang pangangailangan. Ngayon naman, Paps, para naman sa mga uuwi dito sa Pilipinas, makatatanggap sila at may nakalaan na pondo yung gobyerno na 150,000 pesos na assistance. Bukod pa yan sa ibibigay sa kanila na medical assistance, transportation allowance at saka yung mga upskilling training para naman magkaroon sila ng hanap buhay kung talagang nanaisin nila na dito na sa Pilipinas magstay. Kanina, Julie, nag-ikot din si PBBM sa Marawi City. Anong nangyari dyan? Yes, Pops, ilang lugar yung pinuntahan ng Pangulo. Una sa mga pinuntahan ni PBBM, yung temporary learning spaces. So doon pinangunahan niya yung donasyon ng Starlink para may maayos na internet yung eskwelahan. Kaalinsunod pa rin yan doon sa programa ng DICT na mabigyan ng maayos na internet yung lahat ng mga paaralan sa bansa, particular yung mga nasa malalayo at liblib na lugar, Pops. Nagbigay din ng school supplies at mga bags ang pamahalaan dyan. Iniutos din ng Pangulo yung pagkumpleto ng kuryente, tubig at iba pang supply doon naman sa mga ginagawang paaralan para yung mga nasa temporary learning center makapunta at makapag-aral na doon. Bukod dyan, Paps, binisita rin ng Pangulo yung Marawi City General Hospital. So ang pinatitiyak naman niya doon, meron na sanang kuryente at tubig yung ospital para maging operational na raw yan at mapakinabangan na ng publiko. Lastly, Paps, pumunta rin siya sa Port of Marawi. Doon naman inatasan niya yung DOTR PPA na pabilisin yung pagbubukas ng pantalan para naman maibiyahin na, Paps, yung mga goods o yung anumang mga produkto doon sa lugar. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.